Pagdating sa loob ng silid, nadatnan kong magulo ang loob. Parang dinaanan ng bagyo. Ang mga unan ay nasa sahig, pati ang kumot. Tumingin ako sa kama at nakita kong nakaupo ang aking kaibigan habang hawak nito ang kanyang noo dahil sa pag-aalala. Kahit masakit aking gitnang hita at nahihirapan ako maglakad ng maayos, ay mabilis ko ang nilapitan ng kaibigan ko upang tanungin kung ano ang nangyari dito. Bakit anong nangyari sa'yo? Tanong ko agad sa kanya nang makalapit ako. Nagtaas siya ng muka. Kaya nagsalubong ang mga mata namin. Dahil sa liwanag ng ilaw, nakita ko mapupula ang mga mata nito at may kasamang pag-aalala. Parang galing ito sa pag-iyak. Pero sino kaya ang iniyakan nito ng todo? Fuck, are you okay? Did he hurt you? Tanong nito habang hawak ako sa aking braso. Kaya natigilan ako. Totoo ba ang nadinig ko? Parang naging isang totoong lalaki ang kaibigan ko. Ulitin mo nga ang sinabi mo? Nakita kong natigilan ito sa kanyang ginagawa sa aking katawan at umiwas ito ng tingin sa akin. Magpahinga ka na. Bukas uuwi na tayo sa atin. Mahinahon niyang saad. Inalalayan pa ako nitong humiga sa kama. At ito naman ay naglakad, kaya nasundan ko na lang ang likod ng aking kaibigang palabas ng silid. Napapantiskuhan ako sa mga kinikilos ng aking kaibigan. Hindi naman siya dating ganun. Pero bakit may nagbago dito? Napapansin kong palaging tahimik ito o di kaya ay nahuhuli ko itong nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung nagagandahan ba siya sa akin. Pero alam ko naman na bakla ito. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos ay pinikit ko ang aking mga mata upang matulog. Parang hapong-hapo ang aking katawan. Sa nangyari sa amin ng lalaking inalayan ko ng aking katawan, hindi naglaon ay nakatulog na ako. Someone Phoebes. Lumabas ako ng silid na iyon upang sumagap ng hangin sa labas. Upang hindi ko makita ang pagod sa kanyang mga mata. Alam ko nangyari sa kanya dahil lalaki lang ako upang hindi malaman ang nangyari. Fuck! Why did I let that happen to her? Napakawalang kwenta kong tao. Hindi ko man lang siya natulungan sa kanyang problema. Kung saan na tinulungan ko ito, baka hindi nangyari ang bagay nito sa kanya. Damn it! Malakas kong sigaw at basta ko nalang hinagis sa paderang bote ng alak. Kuya, baka gusto mong ikwento sa akin ang problema mo. Matutulungan kita. Narinig kong wika ng isang babae. Lumingon ako sa babaeng pakialamera. Kumunat ang noo ko dito. Nakangiti ito habang nakatingin sa akin. Magandang babae. Maputi, balangkinita ng katawan at mukhang bata pa. Pero kulang nga lang sa height. Do I know you? Para sabihin ko sa iyo ang problema ko? Kunot noong tanong ko dito. Ay, ang sungit pala. Baka lang naman po kuya. Baka kasi may maitutulong ako sa iyo. Wikang muli nito. Sinamaan ko ito ng tingin at naglakad ako pabalik sa hotel. Siguro ay tulog na si Leia. Ay deep sight. Pero bago ako tuluyang makapasok sa loob ng hotel, ay nadinig ko pang may sinigaw ang babaeng pakialamera. Pero hindi ko na lang iyon pinansin. Nagpatuloy ako naglakad papasok sa loob ng hotel. Pagdating sa harap ng silid namin ng dalaga, ay huminga muna ako ng malalim. Pagkatapos ay binuksan ko ang pinto. Nakita kong may himbing na natutulog ang dalaga sa kama. Dahan-dahan kong sinara ang pinto at nilapitan nito. Hinaplos ko ang itim at mahaba niyang buhok. At tinitigan ang maganda nitong mukha at hinaplos iyon. Hindi ko alam kung ano itong nararamdaman ko para sa kanya. Kung awa lang ba o may iba pa. Bumuntong hininga ko. Napatitig ako sa mapupula nitong labi. Parang inaakit akong halikan nito. Ilang beses ako napalunok ng sarili kong laway nang matitigan ko ito. Nakaramdam din ako na pag-iinit sa aking katawan. Fuck! May nabubuhay sa aking gitnang hita. Hindi pwede to. Tumayo na ako upang sa sofa ako matulog. Baka kapag tumabi ako dito ay may iba akong magawa. May kung anong nararamdaman ako kapag magkadikit ang mga katawan naming dalawa. Sa bagay, lalaki lang naman ako upang makaramdam ng ganitong pakiramdam. Pero ang alam nito ay isa akong gay. Pero sa totoo lang, sobra na ako nahihirapan na magpanggap na isang bakla. Minsan ko nang binalak na umamin dito at sabihin ang totoo. Pero nauunahan ako ng takot na baka magalit ito at kamuhian. Baka iiwasan niya na din ako. Kaya hindi ko nasasabi ang totoo kong pagkatao. Ay deeper sight. Pumikit ako upang matulog dahil malalim na ang gabi. Macy's Phoebes. Pagkalabas ni Alejandro ng pinto, doon ko lang pinakawala na masagana kong ngiti. Success? Mahina kong bulong na mas lalong lumapad ang ngiti ko. What is your next plan? My fiancé asked me. I turned around to him and I smiled. The video. They will be all surprised when they see the surprise waiting for them.
Lalo na si Therese. I told to him and I deeper smiled. Nagising ako, nag-iingay ang aking cellphone. Babangon sana ako upang kunin at sagutin ang tumatawag. Pero nasapo ko ang aking ulo dahil masakit ito. Naalala kong uminom nga pala ako kagabi. At natatandaan kong hindi ko naubos ang laman ng bote ng alak. Pero bakit ganito na lang ang tama ng alak na yon sa akin? Fuck. Mura ko. Dahil pinilit ko pa ding bumangon kahit nahihilo ako. Alam kong hindi ako titigilan ng tumatawag dahil ikalawang beses na itong mag-ingay. Pero ganoon na lang ang gulat ko na makita kong wala akong saplot sa katawan. Wala akong matandaan na pumunta dito ang aking kasintahan kagabi. May lakad pala kami ngayon. I quickly got up to pick up my clothes that were scattered on the floor. I immediately put them on. Pagkatapos ko maisuot lahat, naupo ako sa kama upang tignan kung sino ang tumatawag. It's Therese. Nakailang beses na pala itong tumatawag at text. Then I read all her text message. I deep sighed. Dinala na pala nito sa kondo ang wedding gown nito. Bukas na ang kasal namin. Hindi ko maintindihan ang aking sarili. Tumayo na ako upang umalis sa hotel ang fiancé ni Missy. Pero hindi ko sinasadyang nahulog ang kumot sa baba. And I saw a blood. But I'm not sure if it's blood or what. Lumapit ako at tiningnan ng maigi. Shit, it's blood. Pero kanino ang dugo sa bedsheets? Fuck. Hindi kaya may nakasama akong ibang babae kagabi kaya pagising ko wala na akong saplot sa aking katawan? Kailangan ko makausap si Missy. Dahil tanging siya lang makakasagot sa katanungan kong ito. Kaya agad akong lumabas sa silid na iyon. Dinukot ko din ang aking cellphone sa aking pants at dinayal ang numero nito. Nakailang ring pa lang nang sumagot ito sa kabilang linya. Do you have something to say, Alejandro? Bungad nito. Yeah, did another girl come into my room last night? I asked. I heard she deep breath. Nothing else, Alejandro, she said. Pero kanino ang dugo na yon? Hindi ako pwedeng magkamali. Kagabi lang ang dugo dahil medyo sariwa pa ito. Alejandro, are you there? Yes, have a nice day and see you tomorrow, I just said. Excited ha? I heard hanggang sa mawala na ito sa kabilang linya. Alam ko maalam si Missy sa nangyari kagabi. Pero ayaw nitong sabihin sa akin. Pero may isa pang paraan upang malaman ko kung sino ang pumasok sa aking silid kagabi. Hindi ako naniniwala na wala akong nakasama na ibang babae. Agad kong pinuntahan ang umahawak ng record ng CCTV upang malaman kung sino iyon. Do you have anything else, sir? Tanong ng babaeng staff na makita ko sa harap ng CCTV room. Yes. Can I see the record last night in room 210? I said, but the woman in front of me, she stared at me. Pero sir, kailangan pa ng, don't you know me? I'm Alejandro 14, and I am friend of the owner of this hotel. I'm sorry sir. This way po. Pumasok kami sa loob ng silid na maraming TV screen. Nakita ko may pinipindot ang babaeng staff hanggang sa mahagip ng kamera na may lumabas sa isang silid. Then she entered in the room na iyon, ang silid na tinulugan ko kagabi. After that, ako naman ang pumasok sa silid. After 4 hours, muling lumabas ang babae at iba akong maglakad. Fuck! Who's that girl? Can you return it? I said, upang titigan ng maigi ang mukha ng babaeng yon. I'm sorry sir pero hindi po masyadong makita ang mukha ng babae. Kahit i-zoom pa natin. Wika ng babae. I nodded. Dahil madilim ang part na yon, mumuntong hininga ako. Sino kaya ang babaeng yon? Fuck. Baka itong magiging problema ko bukas. At hindi pa matuloy ang kasal namin ng fiancé ko. Lumabas ako ng silid na iyon. Kailangan ko na palang bumalik sa aking opisina. Dahil may tatapusin pa akong pirmahan. Leia's VOBs. Ilang beses ako napabuntong hininga habang tinititigan ko ang contraceptive na binigay ni Ma'am Missy sa akin kagabi. Kailangan ko daw ito para hindi ako mabuntis. Pero isang beses lang naman iyon nangyari. Mabubuntis kaya ako kaagad? Hindi naman siguro. Kung ilang beses sana naman nangyari sa amin na lalaking yun, malamang na ganun nga. Huminga ako ng malalim at saka muling binalik ang pills na iyon sa aking bag. Kinuha ko din ang cheque na bigay ni Ma'am Missy. Ang laking pera ang hawak ko ngayon. Ano ang dapat kong gawin sa pera? Negosyo kaya? Pero paano kung magtanong si Itay kung saan ko kinuha ang pangbukas ko ng negosyo? Siyempre magtataka yun. Kailangan ko makausap ang aking kaibigan. Baka siya, may alam kung ano ang dapat gawin sa perang ito. Muli kong binalik ang cheque sa aking bag. Pagkatapos ay lumabas ako sa aking silid. Medyo nakaramdam pa din ako ng hapdi sa aking hiyas dahil kagabi lang iyon nangyari.
Ba't kasi ang laki ng sawa nito? Normal pa ba ang laki nun? Parang sa ibang lahi ang meron. Ganun. Namula ako nang maalala yon. Pero agad ko din iyon winaksi sa aking isip. Masaya na yun ngayon dahil bukas na ang kanilang kasal. Hinanap ko si Itay upang magpaalam dito pero hindi ko mahanap ang bulto nito. Kaya napagdesisyonan kong umalis sa bahay namin. Isinara ko muna ang pinto. Na makasiguro ako maayos na ang pagkakasara, ay saka naman ako naglakad paalis sa aming bahay. Mga ilang milya lang ang layo ng bahay sa kaibigan ko. Hanggang sa makarating na ako sa tapat ng bahay. Ngunit napakunot ang noo ko na makita ko nakakandado ang pinto ng bahay ng mga ito. Pero nagpatuloy pa din ako lumapit sa pinto. Baka sa harap lang nakalak. Tyrone, nandyan ka ba sa loob? Sigaw ko sa pangalan ng kaibigan ko. Alam kong hindi ito pumasok dahil sinabi sa amin ni Mamisi na kailangan namin magpahinga muna. Nakailang beses ko tinawag ang pangalan ng kaibigan ko pero hindi ito sumasagot. Si Tyrone ba ang hinahanap mo, Ineng? Tanong na matandang kapitbahay nila. Tumango ako. Opo sana, Ale. Nakita niyo po siya? Tanong ko. Umalis na sila ng inay niya kaninang tanghali pa. May sumundo sa kanilang isang sasakyan. Ho? Tanging sagot ko. Pero paano nangyari yon? Sino ang sumundo sa kanila dito? Sige na, Ineng. May iwan na kita dyan. May ginagawa pa kasi ako sa loob. Lumabas lamang ako na madinig kong tinatawag mo si Tyrone. Paalam ng matanda. Maraming salamat po, Ale. Ani ko na lamang. Ito ba ang dahilan kung bakit lagi itong tahimik? Hindi kaya mayaman ang kaibigan ko? Umiling-iling ako. Congrats, bro. Congrats. Congrats, dear friend. Missy said, but I look at her badly. May kasalanan ka sa akin. I said in a badly look but she's only smiled with me. Congrats both of you. Mga nadidinig kong wika ng bisita namin. Pero may kaba ako nararamdaman. Baka bigla na lang sumulpot ang babae na kasama ko kagabi upang sirain ang masayang araw na to. Sa bagay, nagpalagay na ako ng bantay sa harap kung sakaling may magtangkang pumigil sa aming kasal. Hey son, are you okay? My dad asked. I'm okay, Dad. I'm only excited. I said, that's normal, iho. Ganyan na ganyan din ang daddy mo nung ikakasal kami. My mom said, yeah, I'm nervous but not like they thinking. Hanggang sa tumunog na ang bell, hudyat na papasok na ang aking fiancé. Habang naglalakad dito palapit sa aking kinatatayuan, hindi ko maramdaman ang pagkasabik. Kahit tuwa ay hindi ko maramdaman. Hanggang sa tumigil ito sa aking harapan. Inabot ko ang kamay nito pero wala akong init na naramdaman para dito. Hey sweetheart, hindi ka ba masaya? This is our wedding, Tyrese told me. Lumingon ako dito. I'm happy, I only said. Hanggang sa magsimula na magsalita ang pari. Busy Fiobis. Is everything okay? I asked to the cameraman upang makuha ang lahat ng nangyayari sa araw na ito. Yes po, ma'am. Sagot ng lalaki. Hey love, let's go. Baka nagsimula na ang kasal. Cleven said. Lumabas na kami sa silid habang nakaalalay sa akin ito. Kung saan nandun ang taong binayaran ko upang ikalat sa social media ang video na yon. Lahat ng imbitado ay makikita ang malalaswa nitong gawain. Pagdating sa simbahan, binati namin ang kaibigan ko. But he badly looking me. Alam ko na kung bakit. Ginawa ko lang naman ito para sa kanya. Nagsimula na ang kasal. I sent the message sa taong magkakalat ng video na ihanda ng ikalat ang video. I count in my mind in 3 minutes. Hanggang sa may tumunog na notification, ang aming cellphone sa bawat isa sa amin. I heard the bad words to all who can watch the video. Madami ako nadidinig na masama. Nakita kong tumayo ang mami ni Alejandro at nilapitan nito habang hawak ang cellphone nito. Nakita ko ang pagkagulat sa nakita sa cellphone ng kanyang ina at tumingin ng diretso kay Therese. Nakita kong umiiling-iling ang pinsan ko. How dare you to do this to me? Galit na wika ni Alejandro sa kanya. Kulang na lang ay isampal sa mukha ni Therese ang cellphone na kanyang hawak. No, this is all fake. Baka gawa lang ito ng taong may inggit sa akin. Therese said. Ako inggit? Walang kainggit-inggit sa'yo, girl. Said in my mind. The wedding is over. And all over. Alejandro said in angrily. Please, Alejandro.
These all are not true. Hindi ko magagawa sa'yo ang bagay na to, Therese said, but Alejandro shook his head. Don't be lying. I can see you in the video. Deny it. Don't show your face on me, Alejandro angrily said. Then he walked out in the church. But Therese cries while calling Alejandro's name. Pero hindi ito nilingon ni Alejandro. Sumunod naman na lumabas ang magulang nito. Siya ba talaga to? This is disgusting. How she can do this to Alejandro? Shut up, all of you, Therese shout. You will pay for what you did to destroy me. Sinira mo ang lahat ng pangarap ko, Therese shout again. Gumisi lamang ako. I can see in her eyes, she's very angry. Hey Cassin, stop shouting. Marami ang nakakadinig, I said to her. At lumapit dito upang kunwari ay pakalmahin nito. Dahil madami pa ang naiwan ng mga bisita. She looked at me. Isa ka pa? Hindi mo man lang ako tinulungan kay Alejandro? Galit nitong wika. Don't take your anger on me, Therese. Kasalanan mo din naman. Dahil hindi ka makontento sa kaibigan ko. I shout to her. Huwag mong sigawan ng anak ko, her mother said. Nang makalapit ang mga ito sa amin, mapait akong tumingin dito. You know what, tita? Nakita niyo naman siguro ang video na yon. Sino ba naman ang gustong pakasalan? Ang isang tulad na ganong babae na hindi ngunit napabaling ang aking muka at naramdaman ng hapdi sa aking pisngi. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang pinsan mo, Macy. Imbis na tulungan siya, ikaw pa ang nagdadown sa kanya. Anong klase kang pinsan sa kanya? Galit na wika sa akin ng ina ni Therese. Akala mo naman, hindi ko alam ang totoo na hindi naman talaga anak siya ni Lola dahil ampun lang ito. I don't have time para makipag-away sa inyo, I said. After that, lumabas na kami ng simbahan. Love, are you okay? My fiancé asked me. I nodded. I deep breath. The plan accomplished, ha? Malakas kong sigaw. Pinagbabato ko din ang mga bagay na aking nahahawakan. Habang pinapatay ko sa aking isipan, ang taong sumira ng lahat ng plano ko. Lalong-lalo na sa pangarap ko. Inabot ko ang baso na may lamang alak sa katinungga ito. Damn you! Damn you! Kung sino ka man, magbabayad kasi ginawa mo. Lintik lang ang walang ganti. Nanggigiliiti kong galit sa taong yun. Therese, enough! Walang magagawa ang pagwawala mo. Mas magandang ayusin mo ang sarili mo at puntahan si Alejandro upang kausapin. Baka sakaling magbago ang isip niya. Baka ikaw ang paniwalaan niya at hindi ang video na yun. Saad ni Mami na may kasamang pagtitimpi. Ma'am, naridinig niyo ba ang sinasabi ninyo? Hindi niyo kilala si Alejandro. Hindi ako ang basta-basta paniniwalaan niya. Sagot kong sigaw kay Ma'am. Kasalanan mo din naman. Kung sana pinigilan ninyo ang kapusukan ninyong dalawa, di sana walang video na lumabas. Wala na. Pera na, naging bato pa. Galit na wika nito. Ayusin mo yan, Therese. Sobra mo kaming pinahiya sa mga tao. Lalo na sa mga kamag-anak natin ng asawa ko. Tugtong pa nito. Tumingin ako kay Mami na nakaupo sa sofa. Parang hindi ako pamilya sa pagbanggit nitong pamilya lang nila. Ako, anong sa akala ninyo sa akin? Hindi ninyo ako pamilya? Tau-tauhan lang ba ako sa inyo? At ako, hindi rin ba ako napahiya sa mga tao? Tuvo ko sa aking sarili. Napaluha ako sa sobrang galit sa aking dibdib. Hindi naman sa ganun, Therese. Iba ang pagkakaintindi mo. Bulol na wika ni Mom. Umiling ako. Bakit pakiramdam ko, iba ang trato nila sa akin. Samantalang ako, ginagawa ko lahat para sa kanila. Kahit alam kong mali na sila ni Daddy. Kahit ang magpakasal sa lalaking hindi ko naman gusto. Bumaling ang tingin ko sa pinto nang bumukas iyon at pumasok ang inutusan ko upang hanapin ang taong nagpakalat ng video. Ano? Nahanap niyo ba ang taong nagpakalat ng video? Tanong ko dito. Pasensya na po, Ma'am Therese, dahil wala kaming nakitang kahinahinala sa lahat ng pumunta ng kasal. Maliban sa 2 photographer na nakitaan namin ng mga pictures mo, Ma'am. Pero hanggang ngayon, ayaw pa din nilang umamin. Pahayag nito. Alam niyo na ang gagawin sa taong ayaw umamin. Susunod na lamang ako doon. Utos ko dito. Kuyom ang kamao ko sa mga lapastangan na yon. Muli itong lumabas, kaya kami ni Mami ang narito. You need to rest, Therese. Bukas mo napuntahan si Alejandro upang kausapin siya. Ani sa akin ni Mom.
Pero hindi ko pinakinggan ang utos sa akin ni ma'am. Pumasok ako sa aking silid upang magpalit ng damit. Hindi pwedeng hindi ko magawa ang plano ko. Kailangan ko nang puntahan si Alejandro upang kausapin ito. Alam kong mahal na mahal niya ako. At alam kong hindi niya ako matitiis. Inayos ko na din ang nagulo kong makeup. After that, dinampot ko na ang susi ng aking sasakyan palabas ng aking silid. Nadatnan ko pa si ma'am habang may kausap ito sa kanyang phone. Pero dumaan lang ako sa kanyang tabi. "Hey Therese, where are you going?" My mom asked me, but I continued to came out. Agad akong pumasok sa aking sasakyan at agad na pinaharurot ito. Susubukan ko ang second option ko if hindi matuloy ang kasal namin. Napangisi ako sa isipan na yun. Hindi nagtagal, nakarating na din ako sa bahay ng mga 14. Agad akong pinagbuksan ng gate ng guard na makilala ako. "Why are you here, Therese?" Alejandro's mom when she saw me. "Tita, I'm sorry. Where is Alejandro? I want to talk to him, please," I said. I'm also crying para makita ng ina ni Alejandro na sincere ako sa aking paghingi ng tawad. "Ang kapal ng mukha mong magpakita dito. Pagkatapos ng ginawa mo? How could you do that to my son?" "I'm sorry, tita. I'm drunk that time. I don't know what happened to me next," I said while I'm crying. "Please, tita, tell me if where is Alejandro. I want to explain my side to him. I love your son very much." Natigilan ito sa aking sinabi. Napangiti ang kalooban ko sa akin nakikita sa mukha ng ginang. "Pumasok ka sa loob. Nasa minibar niya ngayon si Alejandro. Papapasukin kita sa loob ng bahay namin. Pero hindi ibig sabihin nun ay pinatawad na kita," she said. "I know, tita. I'm sorry again what I did," I said. May nihin akong pumasok sa loob ng bahay ng mga 14. Alam ko na kung saan ang minibar ni Alejandro. Kaya hindi ko na kailangan na magpasama sa ina nito. I saw him while drinking wine. "Alejandro, can we talk? I want to explain my..." "What kind of explanation of that, Therese? I don't need your explain na puro kasinungalingan lang ang lumalabas sa bibig mo." Mapang-uyam niyang wika. "Lasing ako ng gabing yun. Hindi ko alam ang ginawa ko. I know, I'm very wrong. Please, maniwala ka naman sa akin, oh." Umiiyak akong pakiusap dito. Lumingin ito sa aking gawi. Nakita noon ang pandidiri sa akin. "Nag-enjoy ka naman, di ba? Sarap na sarap ka nga sa ginawa niya ng lalaki mo, right? At pwede ba? Umalis ka na. O baka gusto mong ipakaladkad pa kita sa mga guard palabas ng bahay? Please give me a second chance. Para lang sa dinadala kong anak mo," I said. He turned me again. I see in his eyes ang pagkabigla sa aking sinabi. Pero agad din nawala at galit ang pumalit doon. "Oh, really, that's mine? Baka naman sa lalaki mo. Huwag mong ipaako sa akin ang responsibility ng lalaki na kabuntis sa'yo, babae. I use protection when we have sex. You know that? Now, leave this room. Or else, I kick you." Habang may natitira pa akong pagtitimpi sa aking katawan. At baka makalimutan kong babae ka. I was shocked when he said that. No choice ako kung hindi lumabas ang minibar ng lalaki. Baka totohanin ang banta nito. Kailangan ko mag-isip kung ano ang dapat kong gawin, pero sa ngayon, kailangan ko muna mag-relax habang hindi pa ako nakakaisip ng plano kung paano ko mapasunod si Alejandro.